nabitin tayo. So, 17 naman yung itutuloy natin. So, sa 17, sinasabi dito, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. So, ibig sabihin, tayong mga Kristiyano na nabubuhay pa during that rapture event, hindi na natin mararanasan yung physical death. Okay? So, pag inabot natin, andyan na si Christ, si Kristo, yan. Hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo papatayin. Kukunin tayo ni Lord from this earth, cursed earth, tapos, dadalhin tayo sa air. Well, alapaap siya kung tutuusin yung pwesto. Hindi siya heaven talaga. Kumbaga, in the clouds lang tayo dadalhin ni Lord. Maraming mangyayari doon, pero sa susunod natin itakala. Okay? Tuloy muna tayo dun sa next na verse natin, which is in 1 Thessalonians 5 verse 9. Okay, yung pangalawang verse natin, di ba? Remember itong tatlong verse na to? Yeah. So, ituloy natin yung pangalawa, which is yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Sabi dito, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, kasi marami mong tatanong, baka ano yan, kumbaga parang mararanasan yung Great Tribulation ng Kristiyano o yung post-trib ba, kung tinatawag na mararanasan mo na yung, kasi may tribulation na tinatawag, pero sa susunod natin pag-usapan, kumbaga yung mga suffering na sobrang bibigat na sufferings, mararanasan ba ng mga Kristiyano? Ang sabi po sa scripture, hindi daw po. Hindi daw po kasi naka-design yung Kristiyano mag-suffer ng wrath ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi natin naabutan yung end ng tribulation. Great Tribulation. Ang aabutan natin, yung either before ng tribulation or during ng start ng tribulation. Can be pre-trib or mid-trib. Pero yung post-trib, hindi na po siya pwede. Kasi, ililigtas na kayo. Diba? Yun yung sense ng rapture. Anyways, we'll talk about po yung last verse natin na sa Corinthians in another video. So, God bless po everyone and thank you.